Good morning guys! Happy Tuesday morning! Eto, magtatapos ulit tayo ng basura. Syempre, another day, another vlog. O diba? Sinisipag si ate girl mag-video. At ngayon ay morning shift ulit tayo. Pagkatapong mo tayo ng basura, 9:15 na. Obe, tanghali na ako masyado. Medyo tanghali na tayo bumaba. Tapon tayo ng basura dito. Sana umulan na lang. Para mas presko yung ano. Ngayon mapresko pa mga ganito, mga hanggang 10, 11. Pero pag 12, mainit na talaga. Ito yung basura, oh. Tapon tayo ng basura. Ako lang naman tagal katapon ng basura sa amin. Nakaseparate yung plastic sa sa ibang basura. Sinaseparate namin. Mahangin pa ngayon. Ganun ulit yung schedule ko, 10 to 5. Tayo mag-ano. Kasi hindi ko na naglaba pala ako, pero hindi ko na siya masasampay kasi anong oras na. Kaya sabi ko sa anak ko, isampay na lang niya. Tapos kakakuha ko lang din nung sampay kinakahapon. Naglaba ako kahapon nung pagdating ko ng hapon. Tapos ngayon ko lang din kinuha. Madali lang matuyo kasi nga mainit. Tayo magtapon tayo ng basura. Yung plastic dito sa puno na naman yung basura, oh. May tsinelas pa. Ano ba yan? Ito yung plastic ko. Kaya pala may babasagin pala sa ilalim. Ito naman yung tira-tira, mga papel, mga ganun. Dito ko na nilalagay ang baho. Ay, hindi ko na siya ma-open. Ma-open ko ba? Yun na lang siya. Hindi ko na mapasok. Ano na? 9:16 na. Ay. Ano ulit? Ganun ulit. Sa ano ulit ako ngayon? Sa sapatos. Andiyan na yung metro. Hindi ko na naabutan. Yung susunod 3 minutes. Okay lang, maaga pa rin naman ako darating. Ako naman laging maaga. Ayun, kaalis lang, oh. Okay lang. Ako lang din naman na laging maaga nag-open. Pero bukas naman day off ko na. So mamaya kailangan ko iwan yung susi namin. Susi ng kailangan ko iwan yung susi ng tienda mamaya. Alam niyo ba kahapon kakamadali ko, hindi ko madala yung salamin ko. Kaya magdalaga ko walang salamin kahapon. Pero okay naman, kaya rin naman. Tapos sinampo na naman yung sibon ko. Sakit. Sinugot na ilong ko dito. Allergy. Hindi ko alam kung sobrang init siguro. Kaya ganun. Ang update, may sugat. 9:19. Bilis na araw, no? Matatapos na naman yung January, yung June. Uulan daw. Tingnan ko nga yung tempo. Sabi ni mama, uulan daw. Ay, hindi ako nagdala ng payong. 25 ano ngayon? 25 degree mamaya. Alam niyo ba may 37? Sa next Tuesday, 38 degree. Grabe init nun. Ayan, o. 35 ngayon, mamaya. Ngayong umaga 25 ngayon. Tapos mamaya 35. Tapos may 37 sa Sabado. May 38 pa sa Martes. 9:20 na. 1 minute na lang. Ayan na yung metro. Buti na lang walang masyadong tao. Daming tao. Ano na? Wala. 9:39. Sa maaga pa rin. Sabi sa'yo na maaga pa rin na makakarating dito. At
Siyempre, may susi tayo para mag-open tayo ng tienda. Ayun nga, so habang maglalakad ako ngayon, magkukwento ko para di naman kayo maboring manood. Yung mga na-experience ko na work dito, simula na nagpunta ako dito sa Spain. So ano nga ba yung mga naging trabaho ko dito? Siyempre sa unang-una, yung pagpunta ko dito dahil hindi pa nga ako marunong magsalita ng Spanish. Normally talaga, ang mapapasukan dito na trabaho sa bahay, pwede siyang interna, stay in o externa, stay out. So yun nga, nag-umpisa ako sa bahay ng ilang years din, kumbaga parang mga ilan ba naging amo ko? Isa, parang tatlo. Yung isa, unang-unang amo ko, parang nag-stay lang ako ng wala pa yatang 1 month. 1 month. And then yung isa naman, kila Abraham, yung isa, may dalawang bata, isang parang 3 years old saka baby. Tapos yung isa, ay no, pagkatapos noon, parang 1 month, yung pangalawang amo ko, yun na talaga yung nagtrabaho ko na matagal, na umabot ng 2 years, lagpas ng 2 years, dito sa may Goya, kung saan kami dati nag-rent ng bahay. Nag-alaga ako ng bata, ano pa lang siya, baby pa, buntis pala yung amo ko, doon ako nag-start sa kanila, isang bata lang. Tapos yun, parang 2010 kasi ako dumating eh. 2010. Tapos 2013, ano na ako, nag-start na ako mag-souvenir. Yung una-una kong work ng souvenir dito sa ano, Maruki yung may-ari. Dito sa may ito dito. Yung malaking ano doon, souvenir sa tapat sa tabi ng KFC. Doon ako nag-work. Yun yung unang-unang ano, souvenir na napagtrabahuhan ko. Tumagal ako doon ng 3 years. And then after doon, nag-ano na kasi sila, nagsara ibang tinda nila. Tapos nakailang renew din ako. Mabot ako ng 3 years kasi 2017 ako dito nag-start eh. Yung ngayong company kung saan ako ngayon nagtatrabaho. 13. Oo, 2017 ako nag-start dito sa company na to. Spanish naman yung may-ari na souvenir. So yung unang work ko sa bahay, interna, stay in, and then pagkatapos 2 years ako doon and 4 months, parang ganon. And then sumunod yung sa souvenir na isa, 3 years ako. Tapos ito na nga kung saan ako ngayon nagtatrabaho since 2017. Yun yung mga naging trabaho ko dito. Thanks God, dahil hanggang ngayon may trabaho pa rin tayo. Siyempre napakalaking blessing yung kapag may trabaho tayo dito, kasi mahirap pag wala kang trabaho. Siyempre may pamilya ka, kahit may trabaho yung asawa ko si Jan, siyempre kailangan magkatrabaho pa rin tayo, diba? Kasi may anak tayo, madami din gastusin dito, madami binabayaran. So kailangan din talaga ng income talaga dito, saka yung pang rent mo. Pero hindi, yung mga katulad sa Pilipinas na mga gastusin, pinakakatitin ako nga kung oras na 9:42. Parang ganito rin ako nag-ano kahapon, nag-open 9:42, mga ganun. Tapos yun, ano ba mahirap sa bahay o sa tienda? Ako naman kasi yung sa bahay ako, isa lang yung naalagaan kong bata. Depende rin kasi yung kunyari, ang amo mo malaking pamilya, tapos malaki bahay nila. Yung sa akin naman kasi hindi nang kalakihan yung bahay nila. Normal lang, 3 kwarto, hindi siya chalet. Naku, nasa na ba yung susi dito? Tapos yung alaga ko na yun, na ako nagpalaki ng 2 years, medyo mahirap lang siyang pakainin kasi maselan yung bata. Ala, ba't may tali dito? Naku-open na muna tayo. Mahirap siya pakainin, maselan siya sa pagkain. Tapos ito naman sa tienda, okay naman kasi totally, yung nag-start ako dito sa unang-unang souvenir ko, hindi pa talaga ako marunong mag-Spanish kasi hindi naman ako nag-aral dito ng Spanish. So, ang mapapayo ko sa mga yung gusto talaga na makahanap na magandang work, siyempre, malaking advantage yung marunong ka mag-Spanish, di ba? Kahit pa paano, para hindi ka nalilimitahan kung ano yung gusto mong trabaho. For example, di ba? Lahat naman tayo pag pupunta dito, hindi talaga tayo marunong mag-Spanish. Depende na lang yung iba kung nag-aral sila before sa Pilipinas bago sila pumunta dito. Pero kasi
Nag-aral siguro ako nung parang 3 times lang sa Instituto Cervantes. Pero wala talaga, as in parang walang pumasok sa ulo ko kasi iba pa rin yung actual ka nagsasalita. Saka may pagka-pricey rin kasi nung sa Pilipinas, naalala ko eh. Parang dalaga pa ako. Ayun, may asawa na ako nun. May mga anak na ako nun. Kaya yun, mas advantage pa rin na kahit paano may marunong tayo magsalita, ganyan. Pero okay din naman. Matututo din naman tayong mag-Spanish dito. Lalo na yung pumasok ako sa souvenir. Hindi pa talaga ako totally marunong mag-Spanish. Pero thanks God kasi nga, tinanggap ako. Kasi normally sa mga souvenir store, kinukuha naman nila. Kasi nga, di ba, tourist, importante yung marunong mag-English, ganyan. Pero kailangan talaga, marunong pa rin tayo makapag-salita ng Spanish. Big advantage yun kapag marunong ka mag-Spanish. So, andito na ako sa trabaho. Ay, pag andito nga pala ako sa tienda, kapag nag-film ako dito, pasensya na po kayo sa lights kasi hindi compatible yung GoPro sa lights dito. Kaya pag nakikita nyo yung video, kung nagbiblink siya. So, ayun. Mag-i-start na tayo magtrabaho. So, tutuloy ko yung mamaya yung kwento ko pagka uwi ko sa mamaya. Labas ako ng 5 PM and then, loobin, punta ako kay Jan. Kasi kahapon di ako napunta eh. Hindi, nagpahinga ako. Naglaba ako. Alam niyo naman ako. So, dito na tayo. Ito muna gamitin natin yung cellphone. Kasi nga nag-blur pagka GoPro yung gamit ko. Buksan ko muna to. Magkano siya kahapon? Okay. Saan ba ako? Para uminit yung GoPro ko ha. Tapos, ayun nga. Iwanan natin dito itong yung tubig. Yung delantal ko. Wala akong baon. Wala kasing saging eh. Kaya hindi ko nakapagay. Itong ko sa... Tapos yun, nagtuloy-tuloy na yung ko. Siyempre sa umpisa, lahat naman ng trabaho sa umpisa, mahirap. Siyempre, first time mo, ganyan. Lalo na kapag first time mo na magtrabaho, diba, wala ka talagang total experience. Alam nyo ba yung sa unang-unang trabaho ko, yung sa bahay nga. Siyempre, nalungkot ako dahil first time kong maiwan sa bahay. Hinatid pa ako ng mama ko. Maiwan sa bahay ng hindi mo kilala, diba, yung family. Siyempre, madami kang iniisip na ganyan. Tapos malulungkot ka, syempre, hindi mo sila hindi mo sila family. First time mong makasama yung ibang tao sa iisang bahay. Nalungkot talaga ako noon. At syempre, malayo ka pa sa family. So, ang hirap. Mahirap yung, yung experience ko noon. Pero, thanks God, naka-survive naman tayo. Lahat naman talaga nararanasan yung ganun. Lalo na kapag may alaga kang bata, siyempre maaalala mo lagi yung anak mo. Yung anak mo hindi mo maalagaan sa Pilipinas, tapos nag-aalaga ka na yung ibang bata na hindi mo anak. Pero, yun talaga yung buhay eh. So, kailangan nating magtrabaho, magsumika para sa family. So, yun. Tapos yung asawa ko naman, simulat sa pool, kasi normal dito pag lalaki, restaurante. Pero ilan-ilan din nakakapagtrabaho sa bahay, ganyan. So, ayun, dito na tayo. Mamaya na ulit tayo magkwentuhan pagtapos ko sa trabaho. At tayo magtatrabaho muna. So, see you guys later. Bye! Ayun, kalalabas lang natin. Kalalabas ko lang. Nag-overtime. Overtime yan. 5:15 na. Kasi nga, ang gulo kasi nung sa sapatos, kailangan pa namin ibaba yung mga kasi kami, nag-aayos. Tapos chinika ko pa yung isang praktika, yung Francesa. Sobrang bait niya. Lang siya, nag-training lang siya. Tapos last day niya na sa Thursday. Kasi nga, bukas off ko. So, hindi kami magkikita. Sabi ko, bueno, magkikita naman tayo ng Thursday. Sobrang galing ng batang yun. Ayun, kinuwento ko lang. So, ulan na, madilim na. Isasoli ko lang itong susi. At di ko lang pupunta ako sa resto. Tanong ko muna si Jan kung may tao siya. Hala, biglang ganito biglang dilim. Hala, parang may bagyo Kahapon kaninang init-init pa, pero grabe ang dilim sobra.
Grabe. Hindi ako nakapag-prepare. Wala akong payong. Ano ba yan? Talaga ba nauulan ngayon? Wait, tingnan nga natin yung ulan. Ay, oo, nakalagay yung ulan. Ay, malipat ito. No, cloudy lang naman. Okay, naka-prepare dito na ako. Baka pumunta ako kayo dyan. Dito na tayo sa Goya, Metro Goya. Dito kami natin nakatira. Tapos mag-change ako dito, kukuha ako ng line 4 hanggang Metro Canillas. Ay, dumating na yung metro dahil nandito na ako. 5:50, mag-aalas 6 na pala, bilis. Umuulan na dito. Uulan pala ngayon, pero mas maganda pa rin maulan kesa, ayan na, uulan na nga. Kesa yung maaraw. Mas gusto ko pa rin yung malamig. Pag ganito, dito na ako dadaan sa gilid. Hindi ako nakapag-prepare, hindi ako nakadala ng payong. Buti na lang bukas, day off ko na. Ayun, off ko na bukas. Ayun na nga, yung pinagkukwentuhan natin kanina bago ako pumasok sa trabaho. Yung mga trabaho na experience ko dito, yun nga yung sa bahay. And then, dito sa souvenir store. Dalawa pa lang naman na experience ko na magtrabaho, Hindi pa ako naka-experience magtrabaho sa restaurant talaga na as in. Pero yung asawa ko si Jan, talagang yung dumating siya dito, restaurant na talaga yung pinasok niya. Puro kasi normal kasi sa lalaki dito, restaurant talaga yung may ilan-ilan nagkatrabaho sa mga sa mga bahay como solo chico, ganyan, yung magbabantay ka ng bahay o kaya mag-aalaga ka ng aso o depende sa or normally din merong matrimonyo, mag-asawa, ganyan, pero ganun. Pero hindi namin yung kasi nga may mga andito sila Pauli, may mga anak kami, saka hindi, ito na yung trabaho namin hindi naman ako nakapag-try pa ng ibang work. Dito na tayo sa Palacio Riel. Andito na ako sa resto. Kasabay ko yung practice si Cristel kasi last day niya na. Ang galing ng batang yun. Italiana. Mabait siya, magaling siya. Masarap siyang turuan. Ito na ang lumpia. Ang lumpia niya. Nino? Yung babae. Hindi naman dito umorder sa kabila. Ay, dito pala. Ano to? Croquetas de calabasa, takoyaki. Papa. O diba, dahil hindi pa ako kumakain. Ito yung nanda niya sa akin. Noodles, ramen na may lechong kawali. O diba, yummy. And then, meron pa siyang patarta. Hiningaw niya dyan sa kabila. Ito, may tarta tayo. O diba, yummy. Let's eat. At doon siya, kasama niya si Brad Kaso malakas yung music Malakas yung music dahil yummy. Tikman natin kung masarap. Ang sarap, ang init. Ito, kisame. Pollo yakitori. Pollo yakitori. Yakitori. Ganyan yun. Ganyan mo siya. Ganyan barbecue siya. Yan. Yan lang. Lumpia. Naiwan? Diba sobra inan mo? 2, 4. 8, diba? 2, 4, 6. Tama, 8. Wow, yummy. Tatawagin na natin yung tabi niyo yung okay. So, siya, lumpia. Ay, combo
Toyo Ito lagi mo na. yakitori. Toyo yakitori. Wow, yummy. Wow, yummy. Yummy. Sila sa rokas. Ha? Mamaya. Hola. Hola. 202 es. ¿Todo es mío? Todo, sí. Venga, pues hago 3 varios. pollo yakitori, ropas de langostino y Venga. con pulque. Vuelvo ahora. Vale. Gracias. Ano ba silang ano? Paído? Por favor, sí, porque... Aquí también hay unas, ¿vale? Vale, gracias. Venga, muchas gracias. Gracias, Hola. buen aprovecho. Ay, yung order niya, pollo karage, ropas de langostino, edamame. Edamame yan. Buen aprovecho. Muchas gracias. Gracias. PM na at magliligpit-taglinis na ako. Linis ko na yung mga dito sa ibabaw. Ito yung mga ibabaw dito, pinupunasan ko. Para wala siyang mga mantika. Ito. Para malinis siya. Pero mas may tao ngayon kaysa kahapon na Beno. Kahapon nahina, Lunes. Buti pa rin ako nagpunta kahapon. Napahinga na ako kahapon eh. Kaya ba, nakaisip ako. Kasi nung bilang ba nung linggo, mas wala akong tulong. Kaya kahapon nakaisip ako nung umuwi ako nung hapon. Tapos naglaba, nagsampay. Nag-edit ng onte yung vlog ko nung Lunes ay nung linggo kahapon ko na edit Martes para may ma-upload ako. Ayun, tatapos na naman ang araw natin. Sa malaki restaurant, di mas matrabaho, no? Walang sinabi yung mga ganito. Mas maraming trabaho pagka malaki yung restaurant. Yan, hindi ko pa naranasan. Yung magtrabaho sa restaurant, hindi ko pa naranasan yun. Bukas day off na. Day off na namin. Yun nga lang, sa souvenir kami, 1 day lang day off namin. Pero yung nagtrabaho ko dati sa bahay, 1.5. Thursday ng hapon, tapos Sunday, full day ng Sunday. Yung day off namin. Ngayon, malaki na mga sahod sa sa mga bahay. Parang hindi na nakakalayo sa mga restaurante. Tapos may mga paga pa sila. Sabi mo walang paga eh. Yung yun, tawag pa kasi yung paga? Double pay. Double pay sa bahay. Sa amin walang double pay. Saan ako nagtatrabaho, walang double pay. Ano lang, tapos pag holiday, may pasok
pasok pa rin ang holiday. Pinapalit na ng araw. Nag-freegan na tayo.